guys, ituloy natin ang usapan. So, sa totoo lang, pag ganyan, sila ang tinuturing yung hindi leader, pero example sa social media. Malilit tayo. Oo, tayo. Kayo. Sa maling daan. Kasi, meron ba sinabi na pumunta ka doon. Sige lang. Maghakot ka ng mga lalaki mo dyan o babae mo. At gawin mo yung gusto mong gawin. Di ba sa Ten Commandments, iyon ang fina-follow natin? Kahit yun lang man ang basic na ilagay natin sa isip natin at i-follow natin. Daw na siya commit adultery. Right? Tapos, nandun din naman yung dapat ikinasal ka bago mo gawin yung mga bagay na yun. Ano nung ginagawa ng babae at lalaki? Hindi naman na kailangang sabihin. And meron din akong idagdag dito. Kasi totoo nangyayari. Kahit nung kabataan ko, nung bata pa ako, naintindihan ko na kung ano yun. Yung anong boyfriend, girlfriend, anong nanay at tatay. Tapos ano yung ginagawa nila. Kasi yung mga bata din, promise, nagbabahay-bahayan ng mga yun is ginagawa nila. Minsan nga magkapatid pa mismo naglalaro ng bahay-bahayan. Hindi mo alam, ginagawa pala nila kahit magkasin. Seems so familiar kasi mga bata pa ako, mga bata ngayon, kung naglalaro pa sila ng bahay-bahayan yung bata ngayon. Pero nung lumalaki ako, high school, college, elementary, nakakarinig, hindi lang naman kami ang naglalaro nun, nakakarinig din ako ng maglaro nga tayo ng bahay-bahayan. Okay lang siguro yung yung meron kang, kunwari nagchat-chap ka, ako ang nanay nyo, magluluto ako ng pagkain, parang ganun. Tapos, siya ang tata nyo, mag-harden daw. Yun lang, yung okay lang yung mga ganung laro. Pero yung puntong pupunta dun sa action ng last, wala. So, kailangan nating i-lead yung tayong mga adult, i-lead natin yung mga bata hanggat maaari ipaunawa natin sa kanila yung mga pangyayari na yun, yung about sa part na yun. Kasi nangyayari. Hindi lang pala dito, sa ibang bansa din. May nakita akong video, nilagay ko dun sa kabilang channel ko, the English one. Wow. Oo. Ang pinakamadaling ma-siphon kasi is bata Kahit sa sharing actually. Kahit yung pakiusapan. Kakausapin mo lang ng mahinhin, mahinahon, then maniniwala yung bata. Hindi niya marirealize kung tama ba o mali. Kaya maraming nagagahasa dyan na mga bata. So, excuse me, this talking is a little bit sensitive, but reality po. Kung may nanonood na teen and bata, tanungin nyo na lang po sa parents nyo kung anong pinagsasabi ko mga teens. Kasi meron pa rin naman tayong realization. Pakinggan nyo pong mabuti. Or naglalaro bilang boyfriend, girlfriend. Kung feel lonely, ganun, kasi pag sa teens naman, actual naman na boyfriend and girlfriend sila, hindi naman sana kailangang kumantong sa ganun. Ang totoong boyfriend po is yung kausap mo kung kailangan mo, hindi lang dahil doon. Or nag-study kayo both, yung lalaki tinutulungan niya yung babae sa study, or yung babae tinutulungan niya yung lalaki, nagtutulungan sila sa study. Yung part na kahit problema, kaya mong sabihin sa kanya. Pag hindi, at yun lang ang pakay ng lalaki sa'yo, hindi po yun totoo. Huwag kang mangarap na isang babae na teenager, huwag kang mangarap na magiging siya din ang asawa mo pag tanda mo. And huwag ibibigay agad kasi yung bataan na yan. Kasi isipin mo kung paninindigan ka ba o hindi. So reality, as adult, yung bahay-bahayan na laro, o bumalik tayo sa usapan, nagiging reality na ilang beses na akong nakarinig ng kwento na ganito mostly high school, college, sa ibang tao.
Lalo, hindi man ako ang kausap, pero pag nakikinig ka sa mga adult ng usapan nila, alam mo yung ganito, may yung naglalaro, I mean, sila ng bahay-bahayan, yun pala iba na, sabi ng mga nagkukwento. Mostly may naririnig po akong ganun. And ingat-ingat po tayo, huwag natin masyadong, may nakita din ako na post sa TikTok ata yun, na iniwan daw yung apo or anak na babae sa tatay, yung lolo. Wala. Ina-action pa ng bata daw, yung biglang tumigil yung bata, nilagay yung kamay sa may panty, tapos tinanong ng nanay yung bata kung anong ginagawa niya. Nagkwento, tapos ina-action pa daw pati yung words na sinabi ata sa kanya. So mostly, totoo din po yun. Yung mga mother na nag-iiwan ng kanilang mga anak sa tatay nila or sa lolo nila. Minsan, mag-ingat po tayo. Well, sa part ko, or part ng mga narinig ko, true po yun. May friend yung kapatid ko, hindi ko na lang sasabihin kung high school or college, inano daw siya ng lolo niya. Yung isa naman is, yung kakilala namin, yung isa naman is, kalaro niyang bata, halika dito, maglaro tayo. Tapos iba ng ginagawa ng batang lalaki sa kanya. Siyempre tahimik siya doon kasi unaware siya. Baka na-shock siya nung batang siya. Buti na lang yung nakilala niyang asawa niya ngayon is mabait. Yun din ang blessings, no? Yun ang isang miracle na nakaranas ka ng ganun sa isang tao nung bata ka or teenager ka. Tapos pag time na magpapakasal ka na, may pinakilala si God na isang taong wow, napakaganda ng loob. Lalo pag siguro kilala niya si God. Mas mabait. So, medyo tingnan po natin yung mga anak natin pag naglalaro sila. Lalo pag babae na ang kalaro is mga lalaki. Kasi reality, totoo po yun. Meron at meron din. Minsan, hindi natin na-check, pero bago na lang makipagsalamuhan mga anak natin, lalaki man o babae yan, i-pray natin po kay God sa ibang tao. Kasi iba-iba tayo ng magulang or kinahinatnan na kalakihan. Kinalakihan. Ayan. So, kailangan po nating i-pray na kasi isang paraan din ng evil side yun through spiritual world. Ay, akala ko may tao. Spiritual world to siphon the energies of kids. To control them. Kasi meron yung connection ng spiritual world sa atin. Siyempre, pag tayong tao, ang dali natin kausapin sila, di isang ganun lang ng spirit sa kanila, bad spirit sa kanila, wala na. Minsan, ano bang kasi doon? Napopossessed pa nila, di ba? Yung katawan. So, iba na rin ang possession ngayon. Modernized na rin. Hindi katulad noon na nakahilata tapos tinali nila tapos nagwawala yung Meron yung mga ganun na obvious. Pero ngayon, nakikilakad din. Na possess, yung bad spirit nag-possess sa'yo, kahit alam mo yung iniisip mo. Pero minsan, yung action mo, yung words mo at iniisip mo, hinahandle niya. Nag-iisip ka na pala ng masama sa ibang tao. Nagsasalita ka na pala ng masama sa ibang tao. Kung hindi ka observant or vigilant, hindi mo mapapansin na nag-isip ka, nagsalita ka at gumawa ka ng masama. Kahit alam mo ang good at bad. Sorry, maingay. May ginagawa ata sa taas. So, ayan. Hanggang doon siguro yung pag-usapan natin. Pag-ingatan po natin yung mga bata. I-pray natin lagi pag naglalaro sila. Kasi minsan, pag naglalaro din sila is parang may kinakausap sila. May explanation naman psychological and science yun. Pero may explanation through spirit world din yun. Kaya may kinakausap sila. Minsan, hindi mo alam na naglalaro sila na kunwari kinakausap nilang sarili nila. Pero, sumasagot pala sila sa sinasabi ng spirit na nag-attach sa kanila. So, ayan guys, enough na siguro to. Always pray and always
Be thankful for everyday miracle. Kasi miracle din yung nabubuhay tayo, laging gumigising ng umaga. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share so next videos.